buhay ng mga ina at sanggol. Ang paghain at pagkasuya sa CONAS. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Makaraos ka na. May awa ang Diyos. Bawat oras, halos 200 sanggol ang ipinanganganak sa bansa. Pero sa bawat 1,000 isinisilang, 24 rito ang namamatay. Sa bulubunduking bahagi ng Antipolo matatagpuan ang Sitio Tanza. Tulad sa maraming liblib na lugar, may ilang kasalatan sa Sitio Tanza. Walang matatagpuang health center rito. 61% ng panganganak dito sa Pilipinas ginagawa sa bahay. Dito sa Sitio Tanza 1, Antipolo City, halos lahat ng mga buntis umaasa sa hilot. Hilot ang pangunahing inaasahan ng mga taga rito dahil na rin sa kawalan ng malapit na serbisyong medikal. Gaya na lamang ni Aling Flor, mahigit 50 taon ng hilot sa Sitio Tanza. Mga bibilangin ninyo, mga ilang bata na yung kayo yung Ay, libo din po, libo. Libo na? Anak, inanak ng nanay nila, yung anak nila paglabanak ako. Masasabi niyo po ba na kunyari, ligtas yung Opo. hilot na Opo, kasi pagpapanganak? pumupulso naman ako eh. Pagka yung hindi ko kaya, nakukuha ko sa pulso. Sabi ko, dalhin sa ospital. Sinamahan namin si Aling Flor sa pagbisita sa ilang buntis sa lugar. Mali ito. Okay naman ang tayo ng baby niya. Halos lahat ng buntis dito hindi pa nakararating sa ospital o health center man lang. Aabot kasi ng mahigit 30 kilometro bago marating ang pinakamalapit na health center. Kaya mahalagang bagay daw sana kung may regular na midwife na makabisita sa kanilang lugar. Itong lugar namin, kung malayo, hindi mabigyan ng ng mga midwife. Mahirap kasi malayo eh. Inabutan namin si Manilyn, 19 na taong gulang na masama na ang pakiramdam. Nakatakda na niyang isilang ang kanilang panganay na anak. Sabi din daw ako sa ospital mga anak kasi first baby nga lang, wala ka nga kaming pera eh. Iba't ibang ritual ang ginawa ng hilot pero hirap pa rin siya. Huminto ang sakit? Hindi, talagang diretso pa rin. Malunggay po. Oo, malunggay to. Ano pong purpose niyan? Para mabilis yung paglabas ng baby. Kung kaya. Kaya mo? Kaya ko lang. Huwag mo igipaw. Makalipas ang halos isang araw na paglilibor, muling hinilot si Manilyn. Para makaraos ka na. May awa ang Diyos. Tigasan mo, huwag mo ilapit baka mausog yung mukha mo. Hindi ko na kaya. Anong hindi kaya? Kaya mo yan, kaya. Aray ko. Mariing pinilit ni Aling Flor na mailabas ang sanggol kasama ang 2 katulong sa pagpapaanak. Nailabas ang sanggol ni Manilyn. Pero sa kasamaang palad, wala na itong buhay.
Ay, iiyak na nga. Paniwala nila, inaswang ito kaya namatay ang sanggol. Di aswang yun, inaswang. Ano, yung kumbaga, inaswang, kapwa-tao yun. Dahil sa labis na panghihina ni Manilyn, isinugod siya sa ospital. Ayon raw sa sumuri sa kanya, maayos naman ang kalagayan nito. Normal naman yung ano niya, kaya lang nanlalambot siya eh. Siguro sa tagal ng labor niya. Halos mawala sa katinuan si Manilyn nang malaman ang sinapit ng anak. Ang sanggol na dinala niya ng 9 na buwan sa sinapupunan, hindi man lang niya nasilayan ng buhay. Kasi, syempre matatanggap ko siya kung may sakit siya, ganun. Pero yung ganung kalagayan, parang hindi ko talaga matanggap eh. Ayon sa ulat ng National Demographic Health Survey, hindi na nga malayong magkakomplikasyon ng pagbubuntis at panganganak ng mga batang ina tulad ni Manilyn. Lalo pang nalalagay sa panganib ang kalagayan nilang mag-ina kung ang panganganak ay di pangangasiwaan ng isang skilled worker tulad ng midwife o doktor. Isa pa sa nagpapahilot kay Aling Flor si Melanie, 28 taong gulang at ngayoy 8 buwang buntis. Ano yung dahilan kung bakit hindi na lang kayo nagpupuntang ospital basta manganganak? Dito na lang ay mayroon namang manghihilot. Mas mura kasi dito sa ospital, mahal. At kung gaano kasela ng kalagayan ni Melanie, ganoon din kapeligroso ang lugar na kanyang ginagalawan. Pangangalakal ng basura ang kinabumuhay ni Melanie at ng kanyang asawa. Delikado man ito sa kanyang kalusugan, tila hindi ito iniinda ni Melanie, mabuhay lang ang pamilya. Hindi ka ba nahihirapan? Kahit na 8 buwang buntis na? Hindi naman. Hindi mahirap? So araw-araw mong ginagawa pa rin kahit buntis ka? Mula nung nabuntis ka ate, napacheck up ka na ba? Bakit? Malayo yung check-upan dito. Bayan. Nakakaalarma pa rin siya. Hindi naman talaga dapat mamatay yung mga nanay na to. Dapat wala nang namamatay na nanay. Kinabukasan, dinatnan namin si Aling Flor na abala sa pagpapaanak kay Melanie. Dahil hindi nakapagpatingin sa espesyalista, ang inakalang 8 buwang sinapupunan, 9 na buwan na pala. Walang kahit anong kagamitang pangmedikal si Aling Flor maliban sa blade. Sige, eri. Ilang sandali pa. Isinilang na ang ika-4 na anak ni Melanie sa maliit, marumi at masikip nilang barong-barong. Pero walang anumang gamot ang nakahanda para kay Melanie at sa bagong silang na sanggol. Hindi rin alam ni Melanie kung malusog ang sanggol dahil hindi na raw niya ito dadalhin sa health center. Ilang araw lang, balik sa pangangalakal si Melanie. Kailangan kong mangalahin. Okay lang yun kasi wala namang anak buhay na iba, kung dito lang. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng United Nations Population Fund o UNPF noong 2008, dito sa Pilipinas, 11 ina ang namamatay araw-araw dahil sa pagdadalang tao at panganganak. May 42,000 barangay sa buong bansa. Sa bilang na ito, 16,000 barangay lang ang may midwife. 85% naman ng maternal death ay dahil sa komplikasyon sa panganganak tulad ng pagdurugo o hemorrhage. Ganito ang nangyari sa asawa ni Rick. 2 taon na ang nakararaan nang maulila sa ina ang 4 nilang anak.
Dahil sa kalayuan nila mula sa ospital, hilot ang nagpaanak sa asawa ni Rick. Yung inuna nang nahirapan siya, pinipilit kung ano nung ginawa sa kanya, pinahawakan ng buti ang kamay, pinahawak ng asin, hanggang sa ginamitan ng mga kalamansi. Nung tumagal na ng 1 hours na hindi nakakalabas yung inuna, nung makita ko yung dugo na umaagos sa banig, medyo kinakabahan ako pero pinapalakas ko yung loob niya pero kinakabahan na ako nung sinugod na nila sa ospital. Pagdating ko naman doon yun, salubong sa akin ng biyanan ko na wala na. Taong 2000 ang lumagdang Pilipinas kasamang ibang bansa sa Millennium Development Goals ng United Nations. Naglalayo nitong itaas ang antas ng pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang aspeto. Kabilang sa 8 Millennium Development Goals ang pagbabawas ng bilang ng maternal death o kamatayan ng ina sa pagbubuntis at panganganak, at infant mortality o kamatayan ng sanggol na ipinagbubuntis o ipinanganganak. Dito sa Pilipinas, itinakdang maibaba ang bilang ng infant mortality rate sa 19 sa 2015 mula 57 noong 1990. Ang target naman sa maternal mortality rate ay maibaba mula sa mahigit 200 noong 1993 sa bilang na 52 sa 2015. Pero ayon sa Save the Children Foundation, grupong nagsusulong sa kapakanan ng mga ina at anak, may posibilidad mang maabot ang target para sa infant mortality, tila malayo namang maabot ang target para sa maternal death. Nakakaalarma pa rin siya kasi para sa level nung bansa natin na hindi naman tayo mahirap na mahirap tulad ng mga bansa sa Africa. So hindi naman talaga dapat mamatay yung mga nanay na to. Dapat wala nang namamatay na nanay. Aminado naman rito ang Department of Health. Napakalayo pa nung agwat para doon sa target na yon. Pero syempre, ang Department of Health naman ay hindi kami nawawala ng loob, no? Setyembre noong nakaraang taon nang ilabas ng Department of Health ang Administrative Order 2008-0029. Nakasaad dito ang ilang reforma para sa mabilisang pagbaba ng bilang ng mga namamatay na ina at sanggol. Itong polisiya na ipinalabas ng Department of Health ay nagsasaad at nag-encourage na dapat lahat ng mga nganak ay facility-based at dapat they have to be attended by skilled birth attendants. When we say skilled birth attendants, doktor, nurse at midwife. Hindi sapat. May programa na nakasulat sa papel, kaya lang yung follow-up niyan, yung implementation niyan, yung suporta ng pondo ng tao, very overworked yung maraming programa, tuloy maraming kailangan gawin yung mga government workers. Giit pa ng Save the Children, mas mahalagang maipasa at maisabatas ang mga polisiya gaya na lamang ng Reproductive Health Bill. Ang kailangan dito ay isang malakas na national policy for maternal and child health at reproductive health. Kabilang kasi sa programa ng Reproductive Health Bill ang pagkakaroon ng prenatal at postnatal care sa mga nagdadalang tao sa lahat ng lugar sa bansa. Kailangan rin daw ng dagdag na pondo para sa mga programa. Sa kabuuang budget ng bansa ngayong 2009 na 1.4 trillion pesos, halos 7% lang dito ang nakalaan para sa kalusugan ng bansa. Tumaas man ito ng halos 37% mula sa nakaraang taon. Di hamak na maliit pa rin ito kung ikukumpara sa pondong nakalaan sa pagbabayad ng utang ng bansa. At kung susuriin, mahigit 300 piso lang ang inilalaan ng gobyerno sa bawat Pilipino para sa kanilang kalusugan. Sa programa ng gobyerno, unang-una, kulang ang investment o ang pondo para mapangalagaan yung mga nanay. So yung mga pasilidad natin, kulang ng kung meron mang pasilidad, kulang ng equipment, kulang ng dugo, kulang ng tao na magbabantay. Gayunman, patuloy pa rin daw ang kampanya ng pamahalaan upang tuluyang mabawasan ang bilang ng namamatay na ina at sanggol. With all these strategies in place and with all the investments and partnerships strong partnerships that the Department of Health is receiving,
Ang tingin ko, mapababa man lang natin ng less than 100 yung ating maternal deaths by 2015, masaya na kami kahit hindi natin ma-reach yung 50. Si Manily pinipilit ibangon ang sarili sa kabila ng masakit na karanasan. Habang si Melanie patuloy na nag-aasam na maabutan ng serbisyong tila mailap pa rin sa kanilang pamayanan. Hanggang kailan kaya sila magiging bahagi ng estadistika? Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa tingin ko, maraming hindi nakabasa ng husto pa ng 1109. At para ma-digest natin ng husto, yung linalaman ng 1109. Ewan ko naman sana. Siguro mag-aharakiri na sila. Ang serbisyong totoo ng inyong kapuso. Muli na namang pinarangalan sa prestigyosong US International Film and Video Festival. Manalo ang Reporter's Notebook para sa Lunok Droga. Ito ang tinitiis ng mga Pinoy na nagpupuslit ng droga. At sa Pinays for Export. Iba-ibang edad ng kababaihan, lahat mga Pinay. Pati na ang eyewitness para sa Batang Langoy. Ang araw na ito ay tinuturing nilang isa sa pinakamahalaga ang muling pagbubukas ng klase. Muli po naming alay sa inyo ang mga karangalang ito, mga kapuso. Habang mahimbing na natutulog ang karamihan, the interpellation against the bill is he objecting? Tila may magnanakaw na sumalakay sa kalagitnaan ng gabi ng June 2. Pinaglamayan, allow us to continue asking questions. Parliamentary inquiry, Mr. Speaker. The motion is out of order. Hanggang tuluyang iratsyada para maging resolusyon. Today's House Resolution number 1109 is hereby adopted. Kinaumagahan, pagkagising ng publiko, nakahain ng almusal ng Chacha de Conas, ready to eat, sa susunod na sesyon. Pero hindi malunok ng ilan ang putahe. Ang pagbaligtad ng kanilang sikmura, ikinalampag sa lansangan. Inarangkada sa trolley. Tugon, Conas ng mga hulat ay dapat nang magwakas. Ipinanalangin sa Quiapo. Inad sa Facebook. Hindi ako papayag. Pinalabas sa TV. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hanggang nauwi sa malaking rally. Kumpletos rekados ang protesta. Iba't ibang pakulo, lahat daw sila hindi masikmura ang Conas. Pero ano nga ba itong tinatawag na Conas? Sa nilutong House Resolution 1109, inaatasan ng Kongreso na umupo bilang Constituent Assembly o CONAS. Sa CONAS, pag-uusapan ng pag-amyenda sa konstitusyon. Ayon sa constitutional expert na si Father Joaquin Bernas, legal ang CONAS. Pero sa butuang pagsasaluhan, base sa resolusyon, nagkakatalong iba't ibang grupo. So what they're saying is that they can go ahead proposing amendments to the Constitution without the Senate. So that's a clear defiance of the Constitution, because the Constitution says that any amendment to or revision of the Constitution may be proposed by Congress, and Congress consists of the House and the Senate. Kung mainit-init na pinagsaluhan ng CONAS ng Kamara, suyang-suya naman dito ang Senado. Noong Disyembre nga, idineklara ng Senado sa isang resolusyon na iligal ang Constituent Assembly na niluluto ng ilang kongresista. Mapakla raw ang kalalabasan ng CONAS dahil hamak namang walang laban ang 24 na hindi na mga senador sa 265 oo ng mga taga-Kamara. Kung totoong para sa kabutihan natin ang kanilang pinapanukala, bakit naghintay sila ng 8 taon bago ito ginawa? Bakit kung kailan patapos na ang termino ni Pangulong Arroyo, doon nila biglang minamadali at naisipan ito?
Kung talagang para sa kabutihan natin ito, bakit pinatagal pa nila? Ang pagbabago sa economic provisions ng saligang batas ay isa sa mga sangkap ng House Resolution 1109. Ito raw ay para mas mahikayat ang mga dayuhan na mamuhunan sa bansa. Pero duda ng ilan, kapag nabuo ang CONAS, parang karinderyang bukas na raw ang saligang batas sa lahat ng uri ng amyenda. Maging ang pagtatag ng bagong sistema ng gobyerno at posibleng gamitin daw ito para palawigin ang termino ni Pangulong Arroyo at iba pang opisyal. Sa Resolution 1109, tahasang sinabi na hindi i-order sa CONAS ang term extension para sa Pangulo at iba pang may posisyon hanggang 2010 ang termino. Hindi rin puputulin ang termino ng mga senador na nakasalang pa sa pwesto hanggang 2013. At siguradong madi-deliver ang eleksyon on time. The earliest any change in the form of government without a Senate can happen only after 2016. And by that time, ano pa ang sinasabi nilang ito to extend the stay of the president in power? Read really 1109. Kasi sa tingin ko, maraming hindi nakabasa ng husto pa ng 1109. At para ma-digest natin ng husto yung linalaman ng 1109. It really doesn't matter. They're not talking about the substance yet, but the procedure. Even if they're not going to touch the term of the president, if ibasura nila ang Senado, mali yan. Malacanang na nagsabi na hindi pinapayagan ng batas ang muling pagtakbo ng Pangulo. Pero kung ihuhulmat mamasahin nga ang konstitusyon para sa pagbuo ng parliamentary elections, wala naman makapipigil kay Pangulong Arroyo na tumakbo kung gugustuhin niya. Hindi rin siya prohibited to run for any position except for president. Pero bago siya tumakbo sa kahit anong posisyon, kailangan muna mag-resign siya sa present position niya. In that case, kailangan kung magpa-file man siya ng candidacy by November, ay mag-resign muna siya. Diba? Kasi incumbent, sitting president siya until June 30. Inamin naman ng Commission on Elections na handa sila sa posibilidad na magamit ang automation machines hindi lang para sa plebisito, bunsod ng CONAS, kundi para rin sa parliamentary elections. Plebisito ang sunod na menu ng CONAS para maluto ang tsa-tsa. Dito malalaman kung isusuka o masisikmura ng publiko ang tsa-tsa ng CONAS. Kapag binigyan tayo ng panawagan para sa isang plebisito at itong panawagan na ito ay nasa tamang forma naman, no? At may tamang sustansya, hindi natin pwedeng hindian. Iba to sa taong bayan sa pamamagitan ng plebisito. Ang katanungan ito, gusto ba ninyo baguhin ang saligang batas, papaano at kailan? At hayaan nating taong bayan na magdesisyon anuman ang kanilang basbas at desisyon. Payag ang ilan sa pagbabago ng konstitusyon, pero ang CONAS hindi raw napapanahon. Parang halo-halo raw sa panahon ng tagulan. Isang bagay na parang sinaksak na ng sararamunan ng mga tao. Tuloy, yung mga tao nagulat. Hindi lang sa nagulat, nagalit. Kaya yung dating ng na ito, ng ginawa ng mga kongresista, ay hamon. At nakakaduda kasi walang agenda. Walang sinasabing resolusyon kung ano ang baguhin. It's an open-ended na resolution basta mag-hold ng Constituent Assembly. I think yung accusation na sinasabi nila na ito ay malapit na eleksyon kaya it's not the right time, hindi na tama yon. Kasi sinubukan na namin right after the elections, hindi pa rin the right time. Midterm, hindi pa rin the right time. Ngayon before the elections, hindi na naman the right time. So talagang ang nasa isip namin siguro ngayon na yung panahon. It's time to start the great debate on charter change. A Constituent Assembly may well give our people the quickest reforms. 4 na taon nang tinagal bago matimpla ng Kamara ang bubuing CONAS. At sa huling State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo, CONAS kaya ang unang ihahain ng Kamara. Walang timeline na nasa isip pa natin. No?
At this point in time, we actually this break is a good time by which I hope everybody will digest. Ewan ko naman sana. Siguro mag-aharaki rin na sila. Matagal nang inihain ng Con-As, Con-Con at Cha-Cha sa panlasang Pinoy. Kung Cha-Cha ay pakakain sa bayan, mabusog naman kaya at magkaroon ng sustansya ang buhay ng mga Pinoy. Ako si Jigo Manica at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.